20 taon nang naghahari si Ilian sa Pirate Coalition na may malamig na determinasyon. Ang kapangyarihan niya ay hindi ipinanganak sa ambisyon kundi sa pangangailangan. Tinanggap niya ang trono upang mapanatili ang kaayusan matapos ang pagkamatay ng kanyang naunang pinuno. Ang pasyang iyon ang naghatol sa kanya sa isang malalim na pag-iisa na natatakpan lamang ng awtoridad. Iginagalang ng coalition ang kanyang lakas. Sumusunod ang kanyang mga kapitan nang hindi nalalaman ang kanyang lihim na dahilan. Para sa kanila, isa siyang walang awa na pinuno na nagtatanggol sa kanilang hangganan. Hindi nila alam na bawat labanan laban sa kontinent ay bahagi ng isang personal na misyon. Tahimik niyang pinoprotektahan ng New World upang mapanatili ang pamilyang iniwan niya. Hinubog ng mga taon ng pamumuno ang isang lalaking malayo sa iba. Dinadala niya ang bigat ng bawat desisyon. Ang mga barkong nawala, ang mga tripulanteng isinakripisyo at ang marurupok na alyansa ay bumuo ng painang hindi niya ibinahagi kanino man. Kahit ang mga tagumpay ay tila hungkag na para bang pinapaalala lamang ang lahat ng kanyang nawala. Ang kasalukuyang labanan ay muling nagising ang kanyang mga pagdududa. Pinagmamasdan niya ang dagat mula sa deck ng kanyang royal ship. Halos matakpan ng usok ang abot tanaw. Alam niyang naiiba ang laban na ito sa mga nauna. May dala itong bagong tensyon na parang ang mismong puwersa ng karagatan ay naghahanda para sa isang mahalagang sandali. Nanatiling nakatuon ang kanyang crew. Kilala ng mga mandaragat ang taktika ng kontinent at marunong hulaan ang unang galaw. Ang royal ship, malaki at matatag, ay mabagal na sumusulong sa pagitan ng mga alon. Ngunit naramdaman ni Ilian ang isang hindi maipaliwanag na pangamba. May paparating. Isang presensyang hindi niya mapangalanan. Hindi niya alam na ang presensyang iyon ay nagmumula sa New World. Isang binata ang papalapit sa kanya, dala ang galit at sakit. Hindi niya maisip na magtatagpo ang landas niya at ng sarili niyang anak. Hindi niya alam na ang batang iniwan niya 20 taon na ang nakaraan ay naging isang determinadong mandaragat. Sa dagandong ng mga putok, naramdaman ni Ilian ang pamilyar na kirot. Alaala ni Maylis ng kanyang pag-alis at ng batang hindi niya naisalayan lumaki. Ang mga kaisipang pilit niyang ibinabaon ay bumalik na parang mga alon na hindi mahulaan. Nilabo nito ang kanyang paghatol at pinaalala ang halaga ng kanyang mga pinili. Ang karagatan, saksi sa kanyang mga laban, ay tila huminto sa paghinga. Itinaas ni Ilian ang kanyang mga mata sa mga barkong papalapit. Hindi pa niya alam na ang laban na ito ang magpapasya sa kanyang kapalaran. Ang pasanin ng trono ay hindi kailanman naging ganito kabigat. At sa malayo ay sumusulong ang silweta ng barkong magbubunyag ng katotohanang tinatakasan niya sa loob ng 20 taon.